Reaction by PH. Dahil inaasahan ko na to, kaya lang mag-iingat lang po ang mga kinaukulan dahil baka kayo ay liable din sa cyber libel. So pag-aralan nyo rin po. Yun lamang po, sana mag-focus po kayo sa paglalahad ng mga notable achievements ng ating administrasyon rather than resulting to or resorting to attacks from our critics. Mas maganda yun na taong bayan na mismo ang dumedepensa sa ating yan, tama yan, tama. Maraming salamat. Madam Chair, if I may respond to the manifestation, thank you, Madam Chair. I would just like to assure your Honor that as I pointed out earlier, when I assumed this role 6 weeks ago, that I am committed to what I call my 3 Ps minus 1. I am here to communicate and socialize only the programs and policies of the President minus the politics. And that will continue to be the focus of while I continue to hold this role in the administration. Thank you very much, Your Honor. Hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Ito po, pag-uusapan naman po natin ang tungkol kay Congressman Marcoleta, no? Anak po ni Senador Marcoleta na pagtatanong sa PCO Secretary tungkol sa ukol sa pondo, no? So may diretsahan na po tayo, no? May nagsabi raw na may mga reactors, no, na binabayaran ng 7,000 pesos kada buwan para magbigay ng positive comments at reactions sa mga post, no? So, pero ano po yan, taliwas ito sa impormasyon. Kaya ang tanong, ano talaga ang composition ng job order or at COS? At kung wala nga bayad ang mga reactors, saan napupunta ang pondo? Yan. So, may lumalabas kasi na sa impormasyon, no, na may mga reactors na binabayaran ng 7,000 pesos kada buwan para magbigay ng positive comments at reaksyon sa mga post ng mga kagaya ni sa presidente, no? Ngunit may paglilinaw na ano nga ba ang tunay na komposisyon ng job orders at COS. Alamin ang buong detalye, no, sa video nito na panonoorin natin, no? So, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin mo, no? Totoo ba bayarang reactors o maling impormasyon lamang? So, may comment nyo lang po down sa baba, no? Ano yung opinion, no? So, yun po. So, yung hindi pa po nakasubscribe sa ating muntin channel, sana po mag-subscribe kayo. At maraming salamat din po sa lahat po ng nag-subscribe at nanonood sa ating mga video, no? Ito na po, panoorin na po natin, no, ang kay Marcoleta, no? Napansin ko rin kasi si Yusek Claire Castro, pag siya po ay nagsasalita po, sana mag-focus po kayo sa paglalahad ng mga notable achievements ng ating administrasyon rather than resulting to or resorting to attacks from our critics. At ayun na nga mga kababayan, nadiskubre ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta na may binabayaran pala di umano ang opisina ng Presidential Communication Office nila Claire Castro na di umano'y 200 plus reactors sa social media at 70 vloggers sa kanilang press briefing at sa bawat post pa. Ayun, naku po, pinapatamaan pala si spokesperson si Yusek Castro, no?
ay pinapatamaan ni Congressman Marcoleta, no? So sa kanyang sinabi, sa tingin niyo po, yung mga reactors ay binabayaran ba kada buwan o para magbigay daw sila ng positive comments at reaksyon sa mga posts yan, no? At banatan sa kanyang mga press briefing at vlogs ang mga kritiko nito. Mas mainam niya kung puro positibo lang ang lumalabas sa bibig nito para maiwasan din ang mga negatibong komento. Sinabi din ni Marcoleta na baka kaya bira na lang to ng bira sa mga kritiko. Siguro ay dahil wala na silang ma-report sa taong bayan na mga achievements ng Pangulo. Dahil halos lahat ng mga proyekto ng Pangulo, kung hindi delay, ay mga nakorap na. Mr. Secretary, looking at the budget of the PCO proper, the fluctuations are rather large. From 493 million in 2023, it reached nearly 90% to 933 million in 2024, only to be cut to 695 million in 2025. And now, the PCO is requesting a 954 million budget for 2026. This rather yo-yo or fluctuating budgeting makes it impossible to track long-term strategies. Could you kindly explain to us what new urgent mandate justified the nearly doubling of your budget in a single year? Thank you, Your Honor, Madam Chair, and thank you for this opportunity to explain what you have described, Your Honor, as the yo-yo budget. I was informed that the budget in 2024 was significantly reduced because of the low utilization rate in 2024. Unfortunately, the budget went down after that, but based on the 2025 budget, what we are proposing right now for 2026 is really more aligned to the 2024 level and consistent with the programs that we have initiated in 2024. Plus, not to mention the fact that we are looking at a very important year for this administration next year. We are about to host the ASEAN next year, and this will require a lot of communications support from our agency and our attached agencies, and just restoring it to about the level of 2024 will enable us to cope with the responsibilities and the tasks ahead of us in 2026. Just a follow-up question. The bulk of the increase was in PCO's maintenance and other operating expenses, which grew to 689 million. Meanwhile, PCO's 2026 performance targets for 2026, such as disseminating 3,350 new news releases, are identical to PCO's 2024 targets, despite requesting an even higher operations budget. How can PCO justify a higher budget when PCO's own targets remain stagnant? Is the PCO simply asking for more money to do the same amount of work? Thank you, Your Honor. Again, thank you for allowing us to clarify that point. We are already we've made representations already with the DBM to revise this target to accurately reflect the levels as stated in the MOE. So we are now in the process of revising those targets, increasing those targets, and coming to an agreement with the DBM on this one. Thank you for that answer. My last question. Nakalagay po sa mandato ng PCO na ang Presidential Communications Office ang magsisilbing primary communications arm ng gobyerno. At isa sa mga pangunahing trabaho ninyo ay ilathala ang mga magagandang achievements ng ating pamahalaan.
While looking at your Facebook account, wala akong masyadong makita na notable achievements sa PCO Facebook page. Ang nakikita ko lang recently, yung mga inspection ng ating Pangulo sa mga faulty flood control projects. I don't know if it's that an achievement in itself. Nakita ko rin yung libreng sakay program. I think that's quite an achievement. Pero wala akong makitang malakihan o noteworthy or notable flagship project ng ating sa ngayon. Wala akong makita. And meron din kasi akong kakilala sa PCSO. Hindi naman ganun kakilala, pero nakakapagkwento rin siya. Sabi niya, we hire reactors. Ang trabaho ng reactors, 100 or 200 or so reactors. Ang trabaho po nila ay magbigay ng positive reaction sa mga posts ninyo, magbigay ng positibong comment sa mga posts. Yun po ang trabaho. Aside from maintaining around 76 vloggers. Is that correct? Your Honor, if I may clarify, you mentioned PCSO or PCO? PCO, I'm sorry. PCO. Meron daw kayong maintain na 200 reactors and 76 or so vloggers. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and bloggers. We have organic supporters of the president who comments on our posts, but we don't retain any of those bloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commenting the activities, the programs of the president, and they are by no means employed by us. Taliwas po ang aking impormasyon na natanggap. Ito po ay binabayaran itong mga reactors natin ng 7,000 a month para magbigay ng magandang komento at magbigay ng magandang react, siguro heart or like, para po maganda ang traction ng ating mga posts. Kung sa tingin niyo po, Mr. Secretary, ito po ay organic, bakit po natin sila kailangan bayaran? Hindi po ba? Meron pa silang allowance sa load bukod po sa kanilang sweldo. Opo, with all due respect, Your Honor, hindi po namin sila binabayaran, and we can check that in the line item of our budget. Wala po kami binabayaran na gano'n. As I said, and I will reiterate, these are organic, real people who supports the president and comments positively on the activities and programs of the president on our official channels, official platforms in social media. So wala po yun sa line item ng budget namin, Your Honor. Kung wala po kayong binabayaran, ano po ang komposisyon ng mga job orders po at COSs na binabayaran nyo that comprises most of the personnel services? Yes, Your Honor. For the JOs and the COS, their roles and responsibilities are clearly defined in the contracts that they signed, and we will be more than honored to furnish the committee with the JOs and the COS contracts if required, Your Honor. Ma'am, how much time am I given left? Opo, ito na lang po, as a way forward, Madam Chairperson, Mr. Secretary, may I kindly ask for the committee to direct the PCO in submitting to the Secretariat and my office within 5 working days the following documents: traveling expenses, a list of all foreign and local trips, their purpose, duration, cost, and the personnel who traveled, professional services, the names of all consultants, their terms of reference, their fees, and their specific outputs of deliverables. Advertising expenses, a list of all placements, boostings, the media outlets paid, and the cost of each campaign. And representation expenses, a detailed accounting on how
the 41 million for 2024 was spent. Mr. Secretary, considering the similarity, just a manifestation, quick manifestation, other than the requirement that I gave them. Before we move to the manifestation, just wanted to check in, Secretary Gomez, would you be comfortable providing those information within 5 working days as requested by Representative Marcoleta? We will comply, Your Honor. Makakaasaw po kayo. Hindi po ba mas madaling depensahan ng administrasyon kung ito ay maraming mga notable achievements? Mas madali siyang depensahan kaysa depensahan yung mga or labanan yung mga kritiko ng gobyerno. Kasi ang nakikita ko po, parang din siguro napansin ko rin kasi si Yusek Claire Castro, pag siya po ay nagsasalita, lagi siyang on the defensive tone. Ayun, ako po. Si Yusek Castro ang tinatamaan dito. Lagi daw defensive, ha? Sa totoo lang naman, lagi naman ganun lagi. Defensive kagad, eh. So, tama naman po sinasabi ni Congressman Marcoleta na kung talagang may mga projects na malalaki ang ating administrasyon ngayon, no? So, siguro yun ang talagang pagtutuunan nilang pansin. So, para may bigay na impormasyon na magaganda si Yusek Claire Castro. Ang problema kasi kaya nagkakaganyan dahil walang malalaking infrastruktura o mga project na nagawa ni PBBM. So siyempre maraming mga kritiko dyan. Siyempre ang dyan si Yusek Castro. Kaya siyempre ididepensa niya ang kanyang trabaho pati na Pangulo. Mahirap yan, masyadong defensive. Yun ang sinasabi ni Congressman, no, Marcoleta. So ituloy po natin, no. Patay si dito, no. Sigurado uulan po siya ng mga bad comment. Ito mga si patatamaan siya sigurado ni Yusek Castro to Ewan ko lang mangyayari kay Congressman Marcoleta. Kaya lang tingnan natin, meron pa naman siyang sasabihin. Panoorin po natin, no? Sa akin, rather than showcasing the landmark achievements of this administration, the PCO is reduced to just defending the administration from the harsh critics. Kung gagawa tayo ng maganda para sa ating bansa, tulad ng sinabi nyo, Secretary Dave, mas magiging organic ang mga taong dedepensa sa ating Pangulo at sa ating pamahalaan kung gagalingan natin ang ating pagganap ng ating tungkulin sa ating gobyerno. So, sana naman po bukas o mamaya wala akong matanggap na PCO-sponsored attack. Ayun na po. Ayan yan sinasabi niya. Ayan. So, sana po daw wala siyang matanggap. Pan-natural yan. Kay BP Sara, di ba? Si BP Sara nga yan, di ba? Ganyan. Pag nagsalita lang ng konti si BP Sara, ayan, didepensa na yan si Yusek. May titirahin na niya di ba? Ganun lang naman siya palaging patama lang ang niya. Anyway, ituloy po natin. Sigurado niya to ni Yusek maririnig niya yan. Dahil inaasahan ko na to. Kaya lang mag-iingat lang po ang mga kinaukulan dahil baka kayo ay liable din sa cyber libel. So pag-aralan nyo rin po. Yun lamang po. Sana mag-focus po kayo sa paglalahad ng mga notable achievements ng ating administrasyon rather than resorting to attacks from our critics. Mas maganda yun na
taong bayan na mismo ang dumedepensa sa ating Yan. Tama yan. Yun lamang po. Tama. Maraming salamat. Madam Chair, if I may respond to the manifestation, thank you, Madam Chair. I would just like to assure Your Honor that as I pointed out earlier, when I assumed this role 6 weeks ago, that I am committed to what I call my 3 Ps minus 1. I am here to communicate and socialize the programs and policies of the President minus the politics. And that will continue to be the focus of while I continue to hold this role in the administration. Thank you very much, Your Honor. So, yan po, no? Napanood po natin ang video ni sa Congress po ang hearing, at maraming salamat po. So, yun po, kung ano sa tingin niyo po, o kung totoo po bang bayaran ng mga reactors o maling impormasyon lang, i-comment nyo lang po sa baba. Ayan, at lahat po ng mga subscriber natin, maraming salamat po. Pati na rin po yung hindi pa nakapag-subscribe, at sana po makapag-subscribe na lang po kayo rin, no, sa ating Muntin Channel. Sa ilalim po ng ating video sa kanan, may subscribe button po doon. So maraming salamat po. God bless.